Kaping barako ng Batangas, Arabica, Liberica. Oo, panlaga lang ho sa ating normal. Magandang araw mga kabatang. Ito po ang inyong Batanggenyong kusinero, Batang Murat. Tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng kaping barako ng Batangas, kung paano pasarapin ang pagluluto ng kaping barako ng Batangas. Bumili po ako kanina ulit sa Lipa ng kaping barako, 1 kilo 240 pesos. Kay Chris and Anna, Batangas Coffee Pure Barako. Umpisahan na po natin. Tuturo ko po ito sa mga baguhang pagluluto. Kasi baguhang magluluto ng kaping barako o hindi pa marunong magluto ng kaping barako. Kasi po dito sa amin, alam na po namin kung gaano po ang tansya, kung gaano karaming tubig, asukal o kaping ilalagay. Pero sa mga baguhan na nais magluto at bumili ng kaping barako ng Batangas, ganito po. Ang 5 ganito po na magpuno ay 1.5 liter. Kaya ito pong nasa pitsil pong ito ay naglalaman ng 3 litro. Ating pong takalin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, 10. Okay po. At buhay na po natin ng kalan. Yan. At kalinsabay na rin po nito ang asukal at kape. Kung makikita nyo po, ang ilalagay ko po ay brown sugar. Dito po sa 3 litrong ito, ang ilalagay ko po ay ganito pong kutsara. Ay 5 kutsara na puno. Ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan po ang standard niyan. Ang takal po niyan. At ito po ang ating kaping barako. 2 naman pong puno nito ang ilalagay natin kasi yun po ang tamang timpla. Hindi po masyadong napakapait o matapang. Tamang-tama lamang po. 1, 2. Yan na po ng kalahati. Yan. Okay na po yan. Makikita nyo po mamaya ang bango niyan at ang sarap. Yan. Po, takluban po natin. At pagka kumukulo na po yan, medyo po pa lulubugin po natin yung latak o residue. Dito po naman natin lalagay sa thermos. Ayan. Luto lang po natin yan ng 8 to 10 minutes. Yun. Ito po ang sekreto. Ituturo ko po sa inyo kung paano pasarapin ang kaping barako ng Batangas. Sa mga coffee lover dyan, ito na po ang inyong abang lingkod, Batang Kurat, na magtuturo po sa inyo kung paano magluto ng kaping barako ng Batangas, ang masarap na kape. Ang teknik para lalong sumarap ang kaping barako ng Batangas. Masarap na ang kaping barako ng Batangas, mga simpleng luto, pero may teknik po ito para mas lalong ma-enhance ang pagpapasarap ng kaping barako ng Batangas. Hintayin lang po natin.
kumulo. At habang nagluluto ka ng kaping barako, kung may ginagawa, ay magagawa mo pa. Hintayin lang natin itong kumulo. At shout out nga po pala sa aking mga kamayor o mga ka-chip cook sa barko. Sa lahat ng chip cook, chef sa barko o sa ng panig ng mundo, land base man o sea base, Happy New Year po sa ating lahat. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Batang Kurat. Yan po. Ito po, after 5 minutes, ito po ang itsura niya, oh. Yan. Hintayin lang po natin kumulo. Yan, oh, mabango na. Takluban po ulit natin. Hintayin po natin kumulo another 5 minutes. At after 3 minutes ay muli po nating tingnan. O yan, malapit na. Bumubula-bula na, oh. Yan ang texture niya. Yan, malapit na yung kumulo o bumulak. Dito sa Batangas, salitang Batangas, bumulak, kumulo. Yan. At muli po nating takipan. Ganyan lang po. Yan, kumukulo na. Alisan po natin ng takip kasi aapaw po yan pag hindi inalis yung takip. Yan. Yan, o. Maapaw na. Tumataas na. Yan. Ang sekreto po niya na ito. Yan. Hahaluin po natin siya ng hahaluin. At hahayaan po natin siyang kumulo ng kumulo. Yan. Kaya ito po yung aking pansandok kasi po ito po ang panlagay sa thermos. Hahaluin po muna natin. Yan. Okay, kita nyo po yung kulay. Tamang-tama lang po ang 2.5 kutsarang kape at 5 kutsarang asukal. Yan. Haluin po natin ang haluin. Ang kaping barako ng Batangas ni Batang Kurat. Yan. At yan po, malakas pa rin ang gatong natin, oh. Dito, oh. Yan. Tuloy-tuloy. Pakukuluin natin siya ng another 3 minutes na tuloy-tuloy ang kulo. Yun po ang sekreto para sumarap ang kape. Para mas lalong sumarap ang kape, tuloy-tuloy lang yung kulo. Yan, pabayaan po natin siya. At meron po akong nakasamang shipmate sa barko. Kung siya po ay nagtitimpla ng kape, barako man o itong tinitimpla na Nescafe, bago niya matimpla yon, gagawin niya ay kukuha siya ng mug o tasa. Uunawin niya yung kape. Halimbawa, isang kutsaritang kape nilagay niya sa mug o sa tasa. Halu-haluin niya yung ganito. Halimbawa, may kape na dito. Konti lang tubig na mainit. Gaganyanin niya yan. Walang tigil yan for 30 minutes.
Kung tumigil man yan, tuloy may gagawin o ginawa lang siya. O minsan nakikipagkwentuhan na kaganyan. Dahil yun daw ang isa na sa nakikita niyang sikreto ng lalong masarap na kape. At kung na-encounter nyo po, meron pong electric pot o thermos na yung tuloy-tuloy yung ikot na nakikita, yung kape ay patuloy na yung ganito ng kape, tuloy-tuloy ng ikot na ganyan, mas lalong sumasarap yung ganon. Kaya ito, tuloy-tuloy yung kulo. Hintayin po natin for another 3 minutes para lalong mas masarap. Ito po yung sikreto. Kasi po yung iba, pagkakulo, pinapatay na, tinatakip pa ng ganyan, at hinihintay lang lumubog yung lata o yung residue, tapos lalagay sa thermos o tapos iinumin. Sa akin po, ito yung sikreto. Pinakukulo ko po siya ng another 3 minutes at saka ko po siya tatakluban at saka ko po naman papatayin itong gatong o itong kalan. Yun po ang sikreto para lang mas lalong sumarap ang kapeng barako ng Batangas. Kaya kung kayo po ay coffee lover at mahilig po kayo sa brewed coffee, subukan nyo pong itry ang pamamaraan ng aking pagluluto. Ito po ang inyong abang lingkod, Batang Kurat, na nagsasabing mabuhay po tayong lahat. Ito po, tuloy-tuloy ang kulo at akin na pong papatayin yung kalan at i-cool down ko lamang po yung lata at ilalagay ko na po siya dito sa thermos. Yan, patay na po natin. At another 2 to 3 minutes para lumubog yung lata, atin na pong ilalagay dito. Ito na po, after 2 to 3 minutes, yan, lumubog na po yung latak na tinatawag dito sa Batangas. At ilalagay na po natin dito sa thermos. Yan. At ito po yung ating pang salok. Yan o. Ganito po. Yun o. Kitang-kita nyo po, lubog na po yung latak, hindi na po masyadong kasama, wala na po. Yan. Ay dini po sa Batangas ay garnay. Kahit katanghali ang tapat, tatawagin ka, daan mo na at makapagkapay. Yahay ni Ereng Kaping Barakaw. Ay talaga namang napakahusay. Lalo't may tinapay na paborita o kaya isumang magkayakap, ay husay, laglag ang panga. Ito yung mga kapares niyan ay paborita, sumang magkayakap, o yung sumang pangkasalan. O, ito po ang Kaping Barako ng Batangas. Yan. Dahan-dahan para hindi maalog ang latak. Yan, at atin pong sasairin. Yan. Dahan-dahan. Yung. Yan, kaya po medyo maitim, may naalog po yan ng kaunti. Yan o. Meron pa, kulang pa yung ating thermos. Dahan-dahan. Ito, may natirang kaunting lata. Yan. Okay na po yan. Yung.
puno-puno na po. Tama na po ito. Yan. Ganyan po ang diskarte ng pagluluto ng kaping barako ng Batangas. Subok na mainam po ito at napakasarap. Para mapatunayan atin pong tikman. Ako muna ay magliliwat. Pag may magliliwat, tatakal ng isang tagay na kapay. Yan. Yan, konti lang muna. At papakita natin sa ating audience ang ating pag-inom ng kaping barako ng Batangas. Laban na po natin. Yan. Yan ito po ang pag-inom nito. Yan. Ay talaga namang ang rekomenda ng aking kabayan ay napakasarap na kanyang kapay. Bili ko po rin sa Lipa kanina. Masarap. Oh, yung lasa ng kape, yung timpla ng asukal ay tamang-tama lamang. Ito po ang kaping barako ni Batang Kurat. Ang sarap talaga. Wow! Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muli sa aking YouTube channel. Ang hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na. At ipamalita po natin ang inyong abang lingkod, Batang Kurat. I-share po natin, like ang aking YouTube channel, Batang Kurat. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Happy New Year sa ating lahat. Mabuhay.